po, my name is Janet Dapiton Branson at kasalukuyan na po ako nakatira dito sa Eugene, Oregon, USA. Ako po ay lumaki sa Masbate, Philippines at ako po ngayon ay isang digital business owner na since December 2022. Nag-join po ako sa digital business na ito nung ako po ay naghahanap ng extra mapagkakakitaan na hindi ko na po kailangan na lumabas pa ng bahay, hindi po nawawala yung aking oras with my family. Kasi po yung digital po na ito ay isang automated system po na 24 hours po yan siya na working for you in the background. So, nagsimula po yung struggle namin financially noong magkaroon po kami ng adult foster home. May-ari din po ako ng isang adult foster home at 5 po ang aking alaga dito sa bahay. 2021 po nung nag-open kami ng adult foster home, lahat po ng savings namin ginamit po namin yan sa pagpatayo ng adult foster home, mag-open po ng business. So, hindi po namin inakala na matatagalan po bago makaka-recover kasi ang daming gastusin, ang daming bayarin, at beside from that, na sumusuporta din po kami sa pamilya ko sa Pilipinas. Thankful for my husband that he understand my obligation or my responsibility with my family back home. Especially po sa aking kapatid na ako po yung nagpapaaral sa kanya sa college at ako din po yung sumusuporta sa family ko, sa parents ko, at ako din po yung nagbabayad ng kanila medical bills at kanilang maintenance every month. So, kaya po naghanap ako ng mapagkakitaan kasi that time after po na nag-open kami nag-open po kami ng adult foster home, kinakapos po yung aming pera kasi hindi po namin pwedeng galawin yung nakalaan po para sa foster home kasi habang naghahanap po kami ng residence or lolo't lola na tumira po dito sa amin, it take us 8 to 9 months before po namin na full yung bahay kasi 5 yung rooms na aming yung 5 po yung rooms ng aming foster home. At kailangan ko pong magtrabaho kapag wala po, hindi po ako busy. So, nagtatrabaho po ako ng extra para po magkaroon ng extra income kasi kailangan ko rin magpadala ng pera sa Pilipinas sa aking pamilya kasi hindi po ako pwedeng humintong magpadala lalo na po sa maintenance na gamot ng aking mama. At syempre yung papa ko din kailangan po ng vitamins. So, nagtrabaho ako ng isang Instacart, if you are familiar with that. Isa po yung grocery, isa po yung apps na you can order online. What I do is, I do the shopping at ako din po yung nagde-deliver ng grocery pagkatapos ko pong mag-shopping. So, sa Instacart po, nakadepende po kami sa batches. Hindi po kami binabayaran ng Instacart. Yung binabayad lang po sa amin ay yung mileage lang po. So, nakadepende po talaga kami doon sa tip na binibigay ng customer. So, kapag maliit po yung tips, wala po, kailangan po kailangan ko magtrabaho ng all day. So, wala po akong day off. Kasi pag hindi ako busy dito sa foster home, kailangan na nagtatrabaho ako sa pagde-deliver ng grocery at pag-shopping. So, doon ko na-realize na hindi po talaga madali ang buhay dito sa abroad. Kasi noon, yung hindi pa ako nag-asawa, yung sahod ko, pinapadala ko yan sa Pilipinas, tapos nagtitira lang ako para sa sarili. So, wala po talagang ipon. Kasi tumutulong din po ako sa ibang kamag-anak kapag nangangailangan, especially po ng hospital bills, ng emergency. So,
Yung na-realize ko nung 2019 nung naghanap po ako ng online business na hindi ko na kailan kasi 2019 pagkabalik ko po galing Pilipinas nagbakasyon ako and max out yung credit card ko. Totoo po yan, max out yung credit card ko. So, kailangan kong bayaran ulit yung credit card. At pagkatapos nun, kailangan ko din um, mag-ipon para tuloy-tuloy po yung pagpapadala ko. So, thankful po talaga ako sa asawa ko na naintindihan niya yung responsibilidad ko sa aking pamilya, which is I choose to help. And hindi ko naman pwedeng pabayaan yung aking pamilya kasi nga wala naman pong pinagkakakitaan yung aking parents. At gusto kong makapagtapos ng pag-aaral ng aking mga kapatid kasi hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral. So, back in 2019, naghahanap po ako. Skeptical. Nung nakita ko ito, first time ko nakita yung digital business, skeptical po talaga ako. Nagdadalawang isip kasi is good to be through po talaga na, walang binabenta, paano ka kumikita, paano ka nagkakakomisyon. So, binaliwala ko po yun. And then, December 2022, nung nagkasakit po yung aking sister at nabuntis po siya at yung bata po ay um, nasa um, doon po nag-grow yung bata sa kanyang pelvic. So, hindi kailangan po na lagi po siyang dinudugo at anyways, buhay po na yung kanyang buhay po ay delikado. So, wala po silang ipon. Nasa abroad yung asawa niya, pero wala din po silang ipon kasi may dalawa silang anak. At that time, kakabalik lang ng kanyang asawa sa abroad. At nag-message siya sa akin umiiyak na kailangan na maoperahan siya kasi kung hindi at kung maghintay pa ng matagal, baka pati siya ay mawala din sa amin. So, sabi ko, nang kausapin ko yung asawa ko, may savings po kami that time, hindi naman po malaki, pero kasya lang po talaga. Napakabuti ng Panginoon po na kasya, wala po kaming sobra. Yung pinag-iipunan po namin kasi nga, magbabakasyon kami ulit sa Pilipinas para makita ko yung family ko. So, ginamit po namin yun para ipadala po sa aking kapatid para po maoperahan po kaagad siya. So, doon ko po naisip talaga na napakahirap ng buhay, lalo na po kapag wala po tayong extra income, kapag wala po tayong savings, kapag wala po tayong trabaho talaga na pagkukunan ng malaking income para po mabayaran yung ating mga bills, car, uh, house, yung mortgage, at syempre yung pangtulong sa Pilipinas. So, paano pala pag wala kaming savings at that time? No. So, doon ko po talaga naisip. So, kaya bumalik po ako ulit at sabi ko, ayaw ko magtrabaho kasi I was so exhausted already na I'm working 4 days dito sa foster home. Nag-aalaga ka ng 5 matatanda, lolo't lola. And then pagkatapos noon, sa day off ko, magde-deliver ako ng grocery, mag-shopping ako at deliver ng grocery sa mga bahay-bahay. So, all day po talaga yan. From 6 in the morning until 6 at night or minsan kapag hindi po maganda hindi din naman po kasi sigurado yung kita doon kasi minsan may slow day. Yung slow day po na yun, walang masyadong nagsha-shopping online. So, pag wala po masyadong magsha-shopping online, especially po pag medyo third week katapusan kasi wala na pong budget, wala pong sahod, naghihintay pa sa first week na magkasahod, yung quota ko po ay, may quota po ako doon para po sa 1 week at buo po yan na makukuha ko ng isang buwan at yan po yung pinapadala ko sa Pilipinas at may binabayaran din po kaming property doon kasi gusto ko nga mag-retired sa Pilipinas kami ng asawa ko. So, wala pong pahinga, exhausted, wala na po akong time sa pamilya ko.
puro trabaho na lang, trabaho yung ginagawa ko. Wala naman po akong bini-blame, pero doon ko po talaga na napag-isip-isip na kailangan ko po talaga ng extra income na hindi ako nagpapagod, hindi walang physical na work na involved. So, nag-message po ako sa aking mentor, sa isa po sa aking mentor at sabi ko um, papanoorin ko yung webinar na 90 minutes at pinanood ko po ng paulit-ulit kasi hindi ko po talaga naintindihan kasi hindi naman po kahit na matagal na ako dito sa USA, minsan siyempre yung English natin, 'di ba? Hindi pa rin natin na hindi ko pa rin naiintindihan, hindi ko talaga na-gets. So, pinanood ko po siya ng paulit-ulit. So, hanggang sa naintindihan ko, nagtanong din ako sa aking mentor kung ano yung process nito, kung papaano. So, I'm glad that I did at nag-take action po kaagad ako at ngayon po, um, mag-celebrate na po ako ng 2 years dito po sa digital business ngayong December 16. At buti na lang po talaga nag-take action ako kaagad for myself and for my family. Ngayon, yung asawa ko natutuwa na kasi from no day off before, may time na ako sa kanya. May time na po kami na mag-hiking ulit kasi yun yung lagi namin ginagawa, road trip. Lagi po kaming lumalabas pag day off po. So, weekend po yan, off po ako ng Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. 4 days off. At yun yung days na nilalaan ko lang sa aking digital business is hindi po yan everyday. Kasi nga, we have an automated system na ginagamit at wala po kaming binebenta, wala pong inventory, wala pong ganyan. So, ito yung talagang hinahanap ko na business kasi hindi ko kailangang tutukan, hindi ko kailangan tutukan pero hindi nakalaan talaga yung lahat ng oras ko doon. So, nagagamit ko pa yung iba kong oras para sa pamilya ko, reach out some friends na hindi ko na through social media na hindi ko nakukumusta nang dahil nga sa busy-busy kasi umagang-umaga, 6 a.m. Kailangan ko nang magbihis papunta doon sa trabaho. Same thing dito sa foster home, 7. And then, hindi po ako natatapos hanggang 8:30 or 9. Kasi depende po yan sa araw ng si lola o si lolo ay medyo needy. So, or nangangailangan ng tulong. So, kung kayo po ay interesado at kung kayo po ay kagaya ko rin na naghahanap ng business o naghahanap ng online business, digital business na hindi mo na kailangan ng magtinda, hindi na kailangan ng inventory, hindi mo na kailangan na umalis pa ng bahay. Madadala mo yung business mo with you as long as you have a tablet, you have a cellphone, wifi, or internet. So, kahit saan po pwedeng dalhin yung business. So, kaya po talagang nagustuhan ko yung business na ito. So, yung asawa ko, lagi na po kaming may time sa isa't isa, sa mga apo ko na susubaybayan po namin yung milestone nila. At syempre, lagi na po akong nag-check sa aking pamilya kasi nga may time na para mag-video call. At syempre, marami na rin po ako natulungan. At financially, we are getting there na we gonna go paid off our debt. At yun po yung goal ko. At dito sa business na ito, kung kayo po ay naghahanap ng isang business na legitimate, na legit po, at hindi nyo na po kailangan na magtinda, then baka po yung business na ito ay para din po sa inyo. So, mag-comment lang po kayo below or you can send me a message and I will send you the details po. And I hope you to be a successful business like me and the other marami na po tayong especially mga Pilipino na nandito sa business na ito na naging successful. So, hopefully to see you inside and panoorin po yung webinar. Yun po yung pinaka-most efficient way para po malaman yung mga details sa business na ito.